Touchdown, Tokyo, Japan! Hello mga mare! Itong video na to ay kahapon pa dahil Sunday nga yung flight namin pa Tokyo, Japan. At habang natutulog nga si Aizen, umorder nga itong si daddy ng makakain namin at noodles nga lang yung napili namin. Bigla kasi kaming nagutom mga mare pero noodles lang at mga tinapay yung available nila. Kaya naman no choice na kami at yun na lang yung pinagtsagaan namin. Sabi nga ni daddy sa susunod mag-order na raw ako ng pre-meal namin. Natakam kasi kami ni daddy sa amoy ng mga pagkain na sinuserve ng mga crew sa mga pasahero. Maya lang, nag-announce na nga ang pilot na few minutes na lang ay magla-landing na nga kami at makikita nga daw namin sa left side namin yung Mount Fuji. Ang tagal ko nakatunga nga sa window mga mare pero yan lang yung nakita ko. Hindi ko nga sure kung yan na yung Mount Fuji na tatakpan kasi ng ulap. At dahil malapit na nga kami mag-landing, humingi na nga ako ng disembarkation card pati ng customs declaration form. Kakailanganin at hahanapin kasi yan pagdating sa may immigration ng Japan. Nasa himpapawid pa lang ako niyan mga mare pero ang gaganda na ng mga nakita ko kahit malayo pa. At mabilis lang din kami nakaland mga mare. Maya lang sabi ko kay daddy videohan niya nga kami. Naglalakad lang kami mga mare na bigla ko nga tinakbo itong si Aizen. Si daddy naman naiwan nagvi-video. Makalayo na nga kami kay daddy mga mare tapos nung lingunan ko siya ay nagulat nga ako dahil nakapila na yung piloto sa likod niya at yung ibang mga aircraft ko na naghihintay para matapos siya mag-video. Bigla tuloy ako nahiya mga mare kasi pinatapos muna nila yung video bago sila dumaan. Buti na lang pagising ni Aizen eh hindi nga siya muryot at nasa mood nga siya agad. Halat puro takbo siya dito at takbo doon. Yeah! Ulit mo si daddy. Punta mo si daddy. Punta ka na daddy. Punta mo si daddy. Go ka kay daddy. Go to daddy! Hindi nga rin siya natatakot dito sa Walkalator mga mare. Bagkus nag-e-enjoy pa nga siya. Ang forma ng Koreano. By the way, maraming salamat po pala sa ninong ni Aizen na nagbigay nitong OOTD niya ngayon. Nung birthday pa nga niya yan mga mare pero ngayon lang niya nasuot. We are here in Japan! Hello Aizen! So palabas nga kami ng airport mga mare, hindi naman mawawala yung mga pa-welcome nila kahit saang country ka pa magpunta. Kaya naman hindi na rin namin pinalagpas yung pagkakataon na makapagpa-picture dito para meron kaming remembrance. At bukod sa amin, meron pang ibang mga tao nagpapa-picture dito kaya naman kinakailangan muna namin maghintay. Tripod lang pala yung gamit namin dyan mga mare at naka-play siya as video, hindi photo para hindi kami mahirapan. Tapos i-screenshot ko na lang yung mga magagandang kuha. After ng picture taking, syempre lalaga na nga kami sa labas na pag-iwanan na nga kami ng mga kasamahan namin mga mare dahil sa dami namin mga pictures at videos na mga pinaggagawa. Syempre for the vloggers na tayo ngayon kaya naman every step of the way gustong gusto kong ma-videohan. Ito kasi yung magiging first ever travel vlog namin na sa family kaya naman excited ako ma-share sa inyo. Anyway, kahit pala napag-iwanan na kami ng mga kasamahan namin hindi naman kami naliligaw dahil madali lang naman sundin itong mga signages nila. Pagdating namin sa immigration mga mare, kinuha lang yung mga form na finil out namin tapos wala na silang ibang mga tinanong, pinicturean na lang kami tapos okay na daw. Kaya nang bumaba na kami para kunin yung bagahe namin pati yung stroller ni Aizen. Etong at last call na daw yung mga bagahe at stroller namin. Buti na lang at naabutan pa namin. At pagkakuha pa lang ni daddy sa maleta mga mare, napansin na nga niya na meron daw sira yung maleta namin. Natanggal yung handle niya dito sa taas. Hindi lang pala kami mga mare, itong mga nakasabay namin nasira din daw yung maleta nila. Malamang sa malamang mga mare, nasira na yan sa atin pa lang sa Pilipinas bago dumating dito sa may Japan. At pagkatapos naman namin kunin yung mga bagahe namin na dumiretso nga kami sa may information para itanong kung saan namin pwedeng i-claim yung binili naming mga SIM card. Pero bago namin i-claim yung mga SIM card mga mare, nagpapalit na nga muna kami ng mga dolyares namin dito dahil wala pa kaming hawak kahit pisong yen. At pagkatapos dumiretso na kami dito sa may JL ABC para maklaim nga itong Sakura Mobile SIM card namin. Itong Sakura Mobile mga mare, meron na siyang internet good for 8 days. Syempre kakailanganin natin ng internet para makapaglibot-libot sa city ng hindi naliligaw. Kada baba nga namin mga mare, naghahanap talaga kami ng mga elevator dahil nga sa dami ng dala namin tapos meron pa kaming stroller. Pagbaba namin dito sa may train station mga mare, bumili nga muna kami ng card tapos nilamnan muna namin para magamit na namin pagsakay ng train. Sakto naman, pagdating namin sa platform, yung susunod na train daw yun na yung sasakyan namin papunta sa hotel namin. Tanong nga rin ang tanong itong si daddy mga mare para makasigurado nga kami na tama nga yung sasakyan namin. Tamang train naman yung sinakyan namin mga mare pero ewan ko ba dun sa Google Map na sinusundan ko biglang nag 2 hours yung 1 hour lang na biyahe namin. Kaya akala namin dalawa ni daddy mali yung train na nasakyan namin kaya nang bumaba na kami sa pinakamalapit na stop. Nung makababa na kami sa pinakamalapit na stop mga mare, nagtanong-tanong nga kami kung ano yung dapat naming sasakyan. At napagalaman nga namin na yung una pala namin sinakyan na train yun pala talaga dapat yung sasakyan namin. Mali lang talaga yung Google Maps kanina. Kaya naman
naman naghintay pa kami ng mga ilang minuto dito sa may train stop mga mare para hintayin yung susunod na tren. Nang makababa na kami sa tamang train station mga mare, ginamit ko nga itong Google Maps na may live view. Ayan, at may araw pa, tinuturuan kami kung saan dapat kami pumunta. Bukod sa Google Map mga mare, ginagamit talaga namin itong Google Live View, lalo na kapag may mga pa-walking series at hindi namin alam kung saan kami papatungo. Pero that's the beauty of traveling and exploring a new country. Kailangan mo muna ma-experience bago mo matutunan. Speaking of experience mga mare, itong si Daddy, palabas pa lang kami ng train, ayaw niya na nga daw ulit ma-experience ito. Paano ba naman kasi para siya pagong kumaglakad dahil sa dami nga ng bit-bit niyang mga bagahe? Daddy, kaya pa today? Diyos ko, ay daddy ko, susungani, ala pa ma. 5 minutes away nga pala mula dun sa station na binabaan namin, dun na yung hotel namin. At on the way sa hotel, nakita na nga namin itong Tokyo Sky Tower. Kaya naman sabi ko kay daddy, kahit masakit na yung paa, tuhod, balik at ulo niya dyan, mag-video na nga kami. Mula kasi dito sa sidewalk, napakaganda na ng view ng Sky Tower, kitang-kita na nga talaga. And 2 minutes away mula dun sa pinag-videohan naming spot, nakita na nga namin yung hotel namin. Napakarami na ng mga video ko mga mare, first day pa lang namin, kaya naman chachap-chapin ko lang muna yung mga video ko para i-upload ko pa konti-konti sa Facebook ko. Papasok na kami sa room mga mare, pero itutur ko na lang kayo next time. Hanggang dito na lang muna. Bye!